loob, no, mga mentors. So, ayan, ilan na ba tayo? Pwede na ba tayong ayan, 27 na tayo mga mentors. So, sino nga ang excited dyan? Tuloy natin. Sino yung excited? Pakitype naman po dyan. Yes, I am excited. Kung excited kami. Sana hindi na maputol ang ating Zoom. Diba? Ayan. Sino ang excited? Tignan nga natin kung sino ang ating mga mentors na excited. Mentor Marie Chris, thank you so much. Mentor Ruella, Mentor Brian, Mentor RG, Mentor Jasmine, Mentor Maritas, Mentor Judy Ann, Mentor Lydia Ann. Hi, Men's Amazing Morning, Mentor Ann. O lahat naman pala is excited na. So, ayan mga mentors, no? Dapat excited ka kapag may mga trainings, mens. Kasi malay mo ikaw na napanghihinaan ngayon, after ng training natin na ito pala yung magpapaboost sa'yo. At malay mo, ito pala yung guide mo para magpatuloy ka para sa mga pangarap mo. Tama? Agree ba kayo doon, mga mens? Kung wala mga leaders nyo dito, mga mens, ay nako, malas nila. Kasi itong training na ito ay para pala sa kanila pero wala sila. Kaya if possible lang, mga mens, wag tayong mamili ng speaker ha. Wag tayong umabsent sa mga trainings natin, lalong-lalo na sa mga bago na mga 6 months pababa kasi kulang na kulang pa ang knowledge natin sa negosyo. Tama? So ang tanong ko mga mentors, bakit nga ba ang karamihan sa mga bago ay lumulubog, 'di ba? At yung iba as in nawala na. 'Di ba mga mens? So ready na ba ang lahat? Nandito na ba yung ating mga leaders while sharing my screen? Cascade po natin ang link, no? Para mapakinggan din nila ang ating topic for today. So, ayan. Medyo mabagal po ang ating slides, ang ating internet, no? Kaya wait lang po tayo saglit, mga mentors. Ayan, naglo-load. Loading. Ayan, amazing morning again, Team EA. So, ayan, napakilala naman na po natin, naipakilala naman na po ako ng ating malupit na host, no? So, uulitin ko po ulit. I am a mom of one, 12 years OFW in Singapore. I am from San Juan, Abra po tayo. And nahit na po natin ang 2 times give me 5 na 2 times give me 5. 2 times just for you, gold hitter na din po tayo. And latest Sapphire Elite Executive. So tayo po yung isa sa nag-rank up noong September last year. So, ito po yung ating magiging topic, no? How to handle rejection. So, in your own opinion, mga mens, ano ang rejection para sa inyo, mga mentors? Ano po ang rejection? So, ito po, no? Ang rejection daw po is the dismissing or refusing of a proposal, idea, etc. So, sino yung mga mentors dito na nung unang in-invite nila nasabihan na scam yan, pyramiding yan. 'Di ba? Meron ba? Alam nyo, sila yung mga against sa network marketing or sa networking. Or sila yung mga na-try na dati ang networking pero hindi nag sa kanila. Kasi maybe wala silang formula na sinusundan or wala silang magandang products. 'Di ba? Or yung mga iba naman negative lang talaga mag-isip. 'Di ba? Agree ka ba doon, mens?
Type mo dyan, agree kung agree ka dyan. So, sila yung mga tao na hindi pa naririnig ang business, ayaw na agad. Tama? Eh di wow, 'di ba? Hindi pa naririnig yung business, ayaw na agad, 'di ba? So, sila yung komportable na kung anong meron sila. Sapat na yung nakakakain sila 3 times a day with merienda, 'di ba? Kaya aminin natin, mga mentors, na doon tayo naiirita minsan, 'di ba? Feeling natin failure na tayo, tama? So, para mas maintindihan natin na ang rejection ay nai-experience natin yan sa business at sa labas. Okay po mga mens? Example po sa business sa labas is ano? Ay, example po sa business natin. Nag-chat ka mo or sa GC nyo. Halimbawa, no, asking kumusta na sila. Diba? Pwede ka ba mag-host bukas, mens? Pwede ka ba ikaw yung maging speaker sa susunod na team day natin, mens? Pero ni isa walang nag-scene. 'Di ba? Or yung iba, scene mode lang. Duh. 'Di ba? So rejection na yun, mens. Pero carry lang. Bilang isang leader, anong gagawin natin? Manahimik ka na lang kung ayaw mong mag-clash kayo ng mga Ano pa leaders yan, mo. be? Nurse Damong? Tama? Damong? Alam ko, karamihan na experience dito. Pero okay lang yan, mga mens. Huwag kang magwarla sa GC nyo. Sarilinin mo na lang, mens. Ipag-pray mo na lang sila. Okay? Next day, ganun ulit. Hanggang sa ma-immune na. Bale, wala na lang sa'yo yan. Dapat masanay tayo para maging normal lang sa atin kasi dito tayo mag-grow, mga mens. Kung dinidibdib mo yan, naku, baka atakihin ka sa puso na wala sa oras, mens. 'Di ba, mga mentors? So, next. Ito po yung example ng rejection sa labas. So, familiar po ba kayo sa Starbucks at sa Coffee Bean? 'Di ba parehong kapehan yan, tama? Ikaw, lagi ka sa Starbucks pumapasok, 'di ba? Pero one day, pumasok ka sa Coffee Bean. Alam nyo ba na rejection yun kay Starbucks? Mens, kinonfront ka ba ng manager ng Starbucks? Mens, hindi, 'di ba? So, sana ganun din tayo, mga mentors. Kung nireject tayo ng isang client, huwag kang magwarla-warla or huwag kang mag-imo-imo dyan. Meron mas deserving dyan na tao. Okay? Hanap ka ulit, mens. Madaming isda sa dagat. Next ka ulit. Baka naman yung iba dyan, iiyak-iyak na kasi hindi pa sanay. 'Di ba? Pero okay lang yan, mga mens. Next ka lang ng next. Ayaw na nga sa'yo, gusto mo pa rin mag-stay. 'Di ba? Ay, nagiging martir ka nun, mens. Char. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa ayaw na sa'yo, masasaktan ka lang. Tama? Relate ba, mga mentors? Sinong nakaka-relate dito? Okay, ayan. Sabi dito, no, don't take it personally. It's never a good idea to dwell on rejection. Don't mix it with emotion. So, no emotion involved. Kailangan wag natin i-involve ang emotion natin, mga mentors. Dapat kasi, negosyo lang to, mga mens. Okay? Gawin lang natin ang part natin. Aralin natin ang negosyo. Kapag alam na natin i-handle ang mga clients natin, maliles na ang rejection. No? Alam naman natin na ang rejections ay normal. Meaning, lagi natin yan mararanasan, lagi natin yan mararamdaman. Kaya nga sinabing normal, tama po. Halimbawa, may nag-inquire sa'yo about sa barley at gusto mag-member. Tapos ikaw, ang saya-saya mo kasi alam mo sa sarili mo na may matutulungan ka na namang tao. Tama? Kaya tayo naman,
continue follow-up lang hanggang sa hindi na nagsisin, hindi na nagme-message, mag-message na lang siya after few months na hindi na daw magpapa-member kasi mahal daw. So, ikaw na mentor, anong ire-response mo doon? Dapat positive lang. Kahit na naiinis ka na, disappointed ka na, kailangan mo pa rin iparealize sa kanya na mas mahal ang maospital at mas masakit sa bulsa ang mga bills, lalo na kung alam mo yung needs niya. Okay po mga mentors? So, kailangan mabigyan mo siya ng realization. Kung ayaw pa rin, doon mo na ipasok ang third party approach. Gets po? Learning po ba, mga mentors? Huwag kang mag-self-pity, mens. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Hindi tayo nag-join dito sa business na maging loser. Lagi mong i-mindset sa sarili mo na winner ka. One day, magkakasakit din sila. Char. Joke lang mga mens. One day, ikaw ang unang hahanapin. 'Di ba? At babalikan ka din. Wag mong isipin na hindi para sa iyo to. Paano mo naman nasabi na hindi para sa iyo to? Isang buwan ka pa lang, 2 buwan ka pa lang, 3 buwan ka pa lang. Tapos yung iba sasabihin, ayaw ko na mens kasi ilang beses na akong ini-ignore. Ayaw ko na kasi hindi naman nila ako nire-replyan. 'Di ba? Ayaw ko na kasi ayaw ng asawa ko, ayaw ng jowa ko na nagpupuyat ako. Di wow, ikaw ng prinsesa, 'di ba? Apply natin ang SSW for mga mentors. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami kong mga prospect na hindi pa sinisin mga message ko. Pero okay lang yan kasi it's normal nga, di ba? No means next. Kasi naniniwala ako na one day, babalikan nila ako. Hayaan mo lang sila na makita mga post mo hanggang sa ma-open mind sila. Hanggang sa dumating na sila sa punto na maiinggit na sila. Kasi milyonaryo ka na, may sasakyan ka na. Tama? Kailangan daw ma-reject tayo ng 1,000 times. 1,000 times mga mentors. Sa isang tao nga lang umayaw ka na eh. Nag-quit ka na eh. So question ko mga mentors, sino ang mga na-reject na dito paulit-ulit ngayong maghapon or the past few days? Sino po ang mga na-reject sa inyo dyan? Ayan. So, thank you so much mga mentors. Ayan, ang dami. Ang dami palang mga nare-reject, no? Good news. Alam nyo ba mga mens, na kapag paulit-ulit ka na nare-reject, meaning madami kang tinotok, madami kang prino-prospect. Ang kapalit po ng madaming kakausapin ay madaming rejection. Ang isang way para magkaroon tayo ng pay-in ay kumausap ng madaming tao. Kasi you never know kung sino ang magjo-join. Hindi lahat ng nakasulat sa prospect list mo or yung mga tinutok mo ay mag-yes sa'yo. Or hindi lahat ng binebentahan mo ay bibili on the spot. Bakit? Kasi meron sila kanya-kanyang reason. Bakit di pa sila mag-join ngayon? Yung iba, mga hindi pa ready. Yung iba, baka may kulang sa presentation mo. 'Di ba? Kaya, galingan mo mag-ABP mens. Kung gusto mo ng on-the-spot pay-in. Hindi porket na nag-no sa'yo, nagiging moody ka na. 'Di ba? Nagmumukmuk ka na. Minessage ka ng mentor mo na mag-plug in ka sa Zoom. Hanggang sinson ka na lang. Kung hindi ka mag-plug in, di hindi mo malalaman na ang rejection pala ay normal. 'Di ba? Kaya wag kang panghinaan ng loob, wag mong dibdibin. Mga mentors, wag mong dibdibin kung wala ka namang dibdib. Char. Joke lang mga mens. Ayan, mga mentors. Kidding aside mga mens, no, lahat ng mga na-encounter natin na
rejections is kailangan ma-overcome natin. Kasi once na na-overcome mo yan, isa na po yung achievement. Pakitype nga po dyan, achievement. Ayan. Thank you so much sa mga nag-chat. Kung dating kinakabahan ka, mahiyain ka, takot ka, may fear of rejection ka, kailangan malampasan mo lahat ito mga mentors. Lagi nating tandaan na, na hindi ikaw ang ni-reject. It is the opportunity. Okay mga mens? Learning ba mga mentors? So ito mga mens, remember it happened to everyone. Okay? So ang rejection daw ay nangyayari kahit kanino. Kung kanina, sabi ko na e-experience sa labas. Dito naman kahit sino pwedeng makaranas. 'Di ba? Example po is may gustong-gusto kang bilhin na damit sa online. Pero out of stock ang size mo. At hindi ka pa nakontento. Tinawagan mo mismo yung shop. Pero wala talaga. So alam mo ba na rejection na yun sa'yo? So dapat maintindihan natin na lahat po ng gusto nating makuha or gusto nating mabili pero hindi natin nabibili or hindi natin nakukuha, rejection din po yun mga mentors. Kailangan lang talaga na mag-sink in sa kokote natin na pagdating sa ginagawang business, wag nating gawing controversial ang rejection. Okay po mga mentors? Baka ang akala nyo lahat ng inaalok natin ay mag-join agad, agad-agad. Hindi mga mens, hindi po yan mag-join agad-agad. Huwag kang huminto dahil lang sa hindi umuo sa'yo. May kanya-kanya tayong perfect timing. Okay mga mens? Type mo nga dyan, perfect timing. Yan. Kabahan ka kung hindi ka nare-reject. Tama? Kasi, ibig sabihin, hindi ka humahataw. Kapag hindi ka nare-reject, hindi ka humahataw. Tama po mga mentors? Again, ang rejection, kailangan natin ma-experience araw-araw. Kasi dito tayo mag-i-improve. Okay mga ments? Mabilis lang naman tong training natin. Ayan. If you aren't rejected on a daily basis, then your goals aren't ambitious enough. Sabi ni Chris Dixon. Yun nga ang sabi ko, dapat araw-araw tayo nare-reject. Kasi sobrang uunti lang ang pangarap mo kung hindi ka nare-reject. Totoo nga naman kasi kung wala kang tinutok, syempre wala kang rejections. Tama? Kung ikaw nasa kwarto lang maghapon, nagbrowse ng Facebook, TikTok, Netflix, abay, ang sarap ng buhay mo ah. 'Di ba? Kumusta naman ang negosyo mo? Tapos magrereklamo ka, mens, walang sasali? Naku, mens, may something wrong sa'yo. Dapat daw, ang rejection natin sa isang araw ay 10. So meaning, 10 na tao ang dapat tinutok natin araw-araw. Daily basis pala dapat nare-reject. And that is the real success, mga mentors. We can overcome lahat ng yan at hindi ka na affected. Naging normal na sa'yo. Ayaw niya? Tok ulit sa iba. Next ka lang ng next, mga mentors. So, learning po ba, mga mentors? Next po tayo. Ayan. Be professional. Don't expose your emotions. Huwag mong ipahalata na gusto mong sabunutan ang prospect mo kung nag-no sa'yo. Okay? Kalma ka lang, mens. Kasi, di mo namamalayan yung pagiging aggressive mo, ayun yung magpapabagsak sa'yo. No? Meron tayong example dito. Example number 1. Ito, no? Friend, try mo ang products namin, ang ganda. Sabi ng friend mo, maybe next time, friend. Tapos, ikaw naman, akala ko ba, friend kita? Ba't di mo ako sinusuport? Ayan, nagalit ka, nagtampo ka.
blinak mo pa. 'Di ba? Naku, na high blood na. I-barley mo na yan, mens, para ma-normalize mo na ang BP mo. 'Di ba? Blinak mo na agad. Grabe ka naman, mens. Example number 2 natin. Ito, maganda to. Friend, try mo ang products, ang ganda. Sabi ng friend mo, maybe next time, friend. So, ikaw naman, bilang isang mabait, humble na mentor, okay, friend, no worries. Please let me know if my friend ka need ng products namin, friend. I will appreciate that. O, di ba? Yan ang tama kung totoong kaibigan ka. Dapat alam mo paano mo i-handle ang friend mo. Importante, uh, yung relationship, 'di ba? Nang dahil lang sa isang box na barley, hindi na kayo nag-uusap. 'Di ba ang pangit? Ang babaw na reason, mga mens. Do not be too emotional. Nasaktan ka ba? Okay lang yan. Part ng proseso yan, mga mentors. 'Di ba? So, kung may mga nasasaktan man dyan, tanggapin nyo lang, mga mens. Huwag kayong umilag. Tanggapin nyo, mga mens. Okay? So next tayo, mga mentors, acceptance. Kung ayaw mo ma-reject, huwag ka mag-invite. Tama? Kasi dito, kailangan mo tanggapin na ganito talaga ang culture ng pinasukan mo na business. Okay po? Master your emotion. Alam nyo, hindi naman tayo ang ni-reject dito, di ba? Ulit-ulit tayo dito. Lagi po nating isipin na ang nire-reject dito ay yung opportunity na pwedeng makapagpabago sa kanilang buhay. Tama? Kaya dapat, ma-master natin ang emotion natin. Dapat kaya nating i-handle ang sarili natin. Yung frustration natin. Kasi kapag inunahan mo po yan ng anger, sama ng loob, wala pong mangyayari sa'yo dito. Ulitin ko ulit, dapat ma-accept mo na ang rejection ay normal. Pati nga mga top mentors natin, mga mens, may mga rejections pa yan. Kahit na millionaires na sila. Agree? Kahit may mga supercars na sila, kahit na may mga house and lot na sila, kahit na meron na silang lahat, may mga rejections pa rin yung mga yan, mga mens. So next tayo, mga mentors, get rid of resentments. Mag-move on na daw tayo, mga mens. Oh, wag mo nang balikan yung nakaraan. Napaulit-ulit kang sinaktan. O, di ba? Yung mga in-invite mo noon o yung mga inoferan mo dati na nag-no sa'yo, wag mo nang balik-balikan. Wag mo nang pahirapan sarili mo, mens. Kaka-explain, di ba? Kung inayawan ka na lamang yan, naku, wag na, men, sayang yung laway natin, tama? Pwede nating magamit sa mga ibang deserving na tao. Pwede natin magamit sa mga taong deserve yumaman. Okay? Ex mo na nga, binabalikan mo pa. 'Di ba? Iniwan ka na nga, 'di ba? So, relate ka ba? Ayaw na nga sa'yo eh. Move on ka na and forget, mga mentors. Ito, tandaan nyo ha. Kapag ikaw nakita na may resulta dito, nagkakotse ka, nagkamilyon ka, sila na mismo ang lalapit sa'yo. Gusto na mag-join on the spot. O, di ba? Kaya importante ang resulta, mga mens. Dapat may maipakita ka. Sabi dito, kapag na-reject ka ng family mo or close friend mo, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Instead, gawin mo itong motivation at ipakita mo sa kanila na nasa tamang industry ka, nasa tamang environment ka. Kaya again, ipakita mo ang resulta mo, ipakita mo ang sports car mo. Tignan natin kung hindi sila mapanganga. Tama?
Ipakita mo na kaya mo. Alam mo yung mga friends mo na mga yan, yung mga relatives mo na mga yan, sila yung reason na magtuloy-tuloy ka kahit na sobrang nega nila sa'yo. Move on. Next lang ng next. Wag na wag mo silang i-unfriend or i-block. Kasi you will never know kakailanganin ka at ng mga products mo at the right time. No, mga mentors, I myself, na-experience ko na din po yan. Inoferan ko ng product kasi may high blood siya. Pero sabi niya, mahal. 'Di ba? Mahal daw yung $35. After 1 year, siya na mismo yung lumapit sa akin at bumili ng product kasi na-realize niya she is getting older at kailangan na niya uminom. Okay? So ngayon, monthly na po siya bumibili. Eh kung in-unfriend ko siya, eh di wala na sana akong customer na bumibili ng 3 boxes monthly, di ba? Kaya be patient, mga mentors. Kahit alam na natin na minsan parang ang bagal-bagal natin, pero nandito ka pa rin. Congratulations, kasi unting-unti mong naiintindihan ang pinasukan mong industry. Okay? Mga mentors, ito next. Have you ever felt rejected by those closest to you? Sinong nakaranas nito? Type I am, mga mentors. Gaya ng sabi ko kanina, yung inoferan ko na relative ko na inayawan niya ako na dumating na yung point na gusto ko i-unfriend, pero buti na lang, hinayaan ko lang. Dito nang ibabaw yung attitude ko, no? Minsan ang sad lang kasi dapat mga relatives natin, sila yung susuport sa atin, 'di ba? Pero sila pa yung number one na magda-down sa iyo, magda-down sa atin. Sila pa yung unang magre-reject sa atin. Pero okay lang 'yan. Lagi mong isipin na normal lang. Work hard in silence. Let your success be the noise. Okay, mga mens? So ayan, let's move on. Move on na tayo. Ayan, develop a daily routine. Every day is an opportunity to have a fresh start. Okay? It doesn't matter kung anong nangyari kahapon. It doesn't matter kung ano yung nangyari sa past. Focus ka lang dito. Wake up and pray. Dapat lagi tayo magpasalamat sa may kapal, kahit na anumang mga pagsubok ang ating mga kinakaharap ngayon, kahit anumang mga rejection ang ating mga kinakaharap ngayon. Kung na-reject ka man kagabi, bumangon ka, motivate yourself, put a big smile on your face, at i-assume mo na may 3 jade pay-in ka, 6 golds. O, di ba? Sapay ka na. Ganyan ka dapat mag-isip, mens. Positive always. Kahit rejected ka ng paulit-ulit, gawin nating inspirasyon yung rejection. Inayawan ka, it's okay. Mag-train ka pa rin. Mag-talk ka pa rin daily. Just continue what you have started. Huwag kang mag-quit. Tuloy-tuloy ka lang. Okay, mga mentors? I hope na sa lahat ng bago dito na nasa quitting stage na, good thing na narinig mo ito, mga mens. Okay? So next, stick to your routine. Do it consistently to make a habit. Gawin mo yung mga basic. Yung tinapik ni Mentor Techi kahapon, kagabi, di ba, na IM5. Ulit-ulitin mo yun, mens. Magugulat ka na lang. Dami mo na palang natulungang tao na maging healthy at the same time nagiging wealthy. 'Di ba? Hindi mo namamalayan, mens. Kasi kapag inulit-ulit mo 'yan consistently, ginawa mong habit, naku, mens, sabog ang grupo mo. Tama? Next, focus to the positivity. Be positive always and your result will be positive. Think of learnings, unlimited trainings. Huwag ka magsawa umattend ng mga trainings kung may mga oras ka naman. Huwag mong gawing dahilan yung pagiging busy mo. Kasi ako busy din ako, mga mens.
'Di ba? Kung gusto mo mag-grow, kung gusto mo matuto, mag-training ka. Lahat given na mens. All you need to do is to plug in yourself. Mentorings, dapat present ka lagi. Learn how to read books, watching motivational videos. For sure, may may malalearn tayong mga new things every day. Learning is the key for improvements. Paano mo mai-inspire ang mga downlines mo? Paano mo mai-inspire ang mga yung under ng organization mo kung ikaw mismo wala kang knowledge na maipasa sa kanila? 'Di ba? Ang goal natin dito mga mentors is to duplicate. Tama, mga mentors? Next, law of attraction. What you think will always manifest. Kung ano yung mga bagay na ina-attract mo, yun yung magmamanifest sa'yo. Kung ang gusto mo maging millionaire, lagi mong sabihin na I am millionaire. Kung gusto mo maging diamond, lagi mong sabihin I am a diamond. Gusto mo ng madaming pay-in, dapat mag-talk ka ng mag-talk. Hindi pwede na manifesting lang. Di ba? Dapat sabayan mo din ng dasal at action. Okay? Share ko lang yung nabasa ko mga mentors, sabi dito, manifestation is not just about dreaming. It's about making those dreams a reality. It's about aligning your actions with your aspirations. Dream big, but act bigger. Dapat, mas malaki ang action mo kaysa sa dream mo. Okay, mga ments? Learning ba, mga mentors? Naiintindihan po ba yung aking mga explanation? Ayan. Be with positive people. Okay? One way of overcoming our fear is kailangan nasa tamang surroundings tayo. Kailangan sumama tayo sa mga positive people. Positive mag-isip. Huwag ka doon sa taong acne. Alam na lahat. 'Di ba? We have to follow our top mentors kasi for sure madami tayong matututunan sa kanila. Lalo na ang ating president at VP, no? Dami nilang words of wisdom, mens. Words of God na sinashare lagi. Alam mo, kapag lagi kang nakikinig sa kanila, hindi mo mafe-feel yung mga negativities around you. Hindi mo maiisip ang mga negative thoughts. O, diba? Gawin nating inspirasyon sila. Tignan mo yung mga achievements nila na one day tayo din makakaranas ng ganong lifestyle. Ito kung magtuloy-tuloy ka. Pero kapag nag-quit ka na ngayon, hindi mo mararanasan yun. Di ba? Kung nakaya nila, of course, kaya mo din. Nauna lang sila. At syempre, tayo nang susunod. Para hindi tayo mahawaan sa mga nega friends natin sa Facebook, yung mga hindi na active, yung tipong makikita mo lang sa mga post kung may mga kaaway, kung may pinapatamaan, unfriend na yan mga mentors. Walang magandang naidulot yan sa atin. At least, magkaroon ka pa ng space sa mga new friends mo. 'Di ba? Pero beware din sa mga ina-accept natin na mga friends. Kasi minsan, sila yung mga CCTV natin. 'Di ba? Sila yung mga sinusubaybayan lang bawat galaw mo. Kaya dapat aware din tayo doon. Okay? Sabi dito, no, you are the average of the people you spend the most with. Sabi ni Jim Rohn. Okay? So choose wisely. So sino ulit ang ifa-follow mo? Mga mentors. Sino ulit ang papakinggan mo? 'Di ba? Sa mga taong successful na, sa mga taong resultado na. Yung mga taong nagbibigay sa'yo ng mga inspirasyon. Okay? Yung malalaki ang pangarap,
Wag dun sa may mga saltik, no? Napakalaking impact po yan sa mga sinasamahan mong tao. Kaya sinabing choose wisely. Okay, mga mens, malapit na po tayong matapos. Be persistent, diretso lang. Tuloy-tuloy ka lang. You never know how close you are. Sabi nga nila, kung malapit ka nang bumigay, malapit na din ibigay. Tama? Na-reject ka ng 9 beses sa prospect mo. Tumigil ka na. Nag-quit ka na. Di mo alam, yung pang-10 pala ay yun ang alas mo. Di ba? Kaya never, never give up on your dream. Nandito ka na sa IM Men's. Dapat isa puso mo na, mahalin mo na ng todo. Di ba? Kagaya ng pagmamahal mo sa asawa mo. Di ba? Mga mentors, dito sa IM Worldwide, my forever. Mga mens, di gaya ng relasyon nyo and on and off. Di ba? Gising pa ba ang mga taga-EA? Next, compliment others. Make a habit to talk to minimum 3 positive words daily. Yung feeling mo na nasa 11th hour ka na, pero pag may mga nakita kang achievements ng commentor mo, nagagawa mo pa rin at nakakaya mo pa rin magbigay ng compliment sa kanila. Tama? Example, yung nakahit ng Korea Travel Incentive. 'Di ba? Sinasabi natin, congratulations, mens. Congratulations, mentors. Kami na po ang next. 'Di ba? Yung positive lang dapat ang lalabas sa bunganga natin, sa bibig natin. Hindi yung sasabihin mo doon, nahit nila yan. Kasi sila yung nauna, kasi kumikita na sila. Nahit nila kasi gumalaw ang mga nasa baba nila. Wag ganun, mens, ha? Kasi lalayo ang blessing sa'yo pag ganun ang thinking mo. Sabi dito, no, success has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Sabi ni Danny Thomas. The more you get inspired by someone, eventually, darating yung time, mangyayari din sa'yo. Yung mga taong naging inspirasyon mo na may mga bahay na, may mga sasakyan na, magkakaroon ka din yan. Have faith and trust the process. Basta, tuloy-tuloy ka lang. Never give up. Okay? Mga mentors, malapit na tayong matapos. See rejection as a redirection. Whenever you feel unloved, unimportant, or insecure, remember to whom you belong. Ephesians 2:19-22. Feeling mo naboburn out ka na, nade-drain ka na, feeling mo alone ka lang, remember to always pray. Ask guidance. For sure, hindi ka maliligaw. For sure, hindi ka mag-isa. Nasa iyo ang Lord. Kung na-feel mong pagod ka na, magpahinga ka, pero huwag kang hihinto. Kausapin mo ang mentor mo. Share mo kung ano yung mga nakaka-disturb sa'yo. Huwag mong sarilinin, mens. Share to your mentor. Ang mentor mo, hindi mo yan kaaway. Kakampi mo po yan, mga mens. All the way. Okay? So, ito mga mentors, no, sabi dito, capital letters. Never, never, never give up. There is no failure, only quitters. Yan po lagi natin ang naririnig natin kay Press at kay GM, tama? Ang failure kasi, kala natin, opposite yan ng success. Pero, ang totoo niyan, failure is a part of success. Tama po ba? Or tamang-tama? For sure, lahat tayo may kanya-kanyang battle. 'Di ba? Kanya-kanyang failure. Mapa-personal man yan, mapa-business man yan, pero we have our own vision and mission para magpatuloy tayo sa negosyo.
Kasi I believe each of us ay may mga deepest why. Tama? Bakit tayo nandito? Bakit natin hinatahataw ang business? So think long term kasi hindi lamang po tayo ang magbe-benefit dito. Pati po ang anak natin, family natin, 'di ba? Agree ba kayo doon, mga mens? Kung gusto mo maging successful dito sa business, sumama ka sa mga successful na tao. Sumama ka sa mga nagliliyab ang apoy. Gaya nitong charcoal, no? No matter what, kung ilang rejection pa ang na-encounter mo, wag mong gawing excuse yun para hindi ka magpatuloy or para mag-stop na gawin ang business. Sabi dito, no, uh, you must keep the fire burning. Paano po yun, Mentor Cha? Simple lang. Sumama ka sa 5 milyonaryo. Sooner or later, pang-anim ka na. Sumama ka sa 5 may sports car. Sooner or later, pang-anim ka na. Sumama ka sa 5 positive mag-isip. Sooner or later, pang-anim ka. Sumama ka sa 5 tsismosa. Sooner or later, pang-anim ka. 'Di ba? Sumama ka sa 5 inggitera. Sooner or later, pang-anim ka. Kaya piliin mo yung mga sinasamahan mo. Piliin mo yung circle of friends mo. Okay, mga mens, ito po yung charcoal story. Dito po nakikita natin ang nagliliyab na apoy. Tama? Kung ikaw, bagong-bago pa lang sa negosyo, ikaw po yung black charcoal. Pero kapag sumama ka sa 4 na nagbabagang na charcoal, maya-maya nagbabaga ka na din. Pero kapag humiwalay ka dyan, pwede kang mamatay unti-unti. Tama? Pero kapag nagtuloy-tuloy ka, tuloy-tuloy din ang fire mo. Okay? Mga mens? Kung alam mo na equip ka na kahit na humiwalay ka na sa apoy, tuloy-tuloy pa rin ang fire mo. Kahit na isama ka pa sa isang sakong uling. No? So, dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa'yo. It's either ikaw yung mamatay or maging uling ulit or kahit sa isa lang na naglalagablab yung apoy niya. Yung buong sako na yon na puro uling, pwede yon magbagang kahit mag-isa lang. At ang nag-iisang yon na bagang ay ikaw po yon. Kayang-kaya mo spread sa mga taong under your organization. So be that kind of charcoal, hindi namamatay yung fire. Just keep your fire burning at dapat lagi natin isama si Lord sa lahat ng plano natin kasi hindi natin kakayanin lahat ng to kung wala siya. Okay po, mga mentors. Again, patapos na tayo, mga mentors. Again, mentors, paalala ulit, ang rejection ay normal. Kung na-reject ka ngayon, at least alam mo na kung sino talaga yung mga taong hindi sasama sa'yo. Malalaman mo na kung sino yung mga tao na hindi mo pagfo-focusan ng oras at effort mo. Rejection ay part talaga siya. Hindi pwedeng mawala yan, mens. Yan na yung nakatanim na kultura na hindi na mababago. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao mapiplease natin. 'Di ba? Pero ang maganda doon, kung ano yung magiging impact sa'yo kapag nakaranas ka ng mga rejection. Minsan, ginagawa ka niyang humble. 'Di ba? Basta alam mo sa sarili mo na part yun at hindi pwedeng iwasan. 'Di ba? Pinapahaba din yung pasensya natin. Tinuturuan tayong ma-manage ang emosyon natin at lalo tayong pinapatatag. Agree, mga mentors? So kailangan ang ma-learn natin dito is paano yung response natin sa mga taong nag-reject sa atin. Kahit na hindi mo nagustuhan ang mga sinasabi nila or mga responses nila, dapat ito lagi ang sabihin mo, mens. Noted po. Okay? Ayaw nila sa'yo? Noted po.
Ayaw nila sa business mo, noted po. So sa lahat ng noted na yan, ang talagang purpose niyan ay patatagin ka. Why? Dito, hinuhulma muna tayo, mga mentors. Pinapaganda muna ang ugali natin kasi kapag dumating yung huge na grupo mo, kaya mo na silang i-manage. Ang rejection ay dinisign yan para hulmahin muna ang sarili mo. Okay, mga mens? So, ayan lamang po, mentors, ang aking ma-share ngayon. I hope na meron po akong na-impart sa inyo kahit konti lang. So, never give up because the best is yet to come. So, I am Mentor Cha, Agent of Hope, and I am worldwide. Thank you so much, Team EA, for your time.